Hello, what's up mga kumari kong tigang o kumusta po kayo? Ano, fresh pa ba kayo? Ako, fresh pa ako. Ewan ko sa inyo. Ayaw naman. Sharing. Kung kayo po hindi na fresh habang kumari kong tigang, kayo hindi natitigang na, maligo-ligo kayo para kayo po maging fresh na naman. At yun na nga, for today's video po ito, isa naman pong gabay ang ating i-share sa inyo ha mga kumari kong tigang kasi meron po nagtatanong sa atin dito isang follower po natin na tungkol nga po sa sinasabi nga pong papalapit na yung igugunitan na po natin ngayon na araw ng mga patay. Si Sir dito ay nagtatanong po sa atin, may katanungan siya. Ito, babasahin ko lang po ha, mga kumari kong tigang. Ito sabi niya, hello sir, pwede po ba ako magtanong, Sir Rico? Ano po ba ang mga bagay-bagay na bawal iuwi sa bahay galing sa sementeryo? At ano po ba ang masamang maidudulot nito? Nako, maganda yung tanong ni Sir ha, mga kumari kong tigang. Kasi yun nga, ngayon po nalalapit na nga po ang araw naman po ng mga patay. Siyempre, gugunitain na naman po natin at tayo po dadalaw na naman po sa mga patay, sa mga yumaon natin na mga mahal sa buhay. Yun na nga, ito, yung gabay na ito, nishare po natin, kumbaga reminders lang po ha, mga kumari kong tigang. Baka kayo po, nako, hamit-hamit na naman, kayo po magpupunta sa sementeryo, tapos pag uwi po ninyo kung ano naman pong mga hinarbat nyo, dala-dala nyo sa galing sa Campo Santo, sementeryo. Nako, alam nyo po ba, mga kumari kong tigang, may mga sinasabing mga bagay-bagay na maaari magdulot sa atin ng mga kamalasan, negativities kapag ang mga bagay na yan ay nanggaling sa sementeryo at inuwi natin sa ating mga tahanan. Talaga ba? Ayaw naman. Pero mga kumari kong tigang, bago tayo mag-proceed, kung kayo po hindi pa po nakasubscribe din sa ating channel, mga kumari kong tigang din sa Rico More Official, mag-subscribe na po kayo. Huwag na kayo mahihiya. At click na rin po ang ating notification bell para lagi po kayo updated kapag may mga bagong tayong uploads. Oh, you wanna go? So let's go mga kumari kong tigang. So yun na nga. Wala na masyadong mga chika-talakis, wala na masyadong intro-intro. Let's proceed na. Yun na nga. Kasi pag-uusapan nga natin ngayon yung sinasabing mga bagay-bagay na dapat po iwasan natin na iuuwi natin sa ating mga tahanan kung tayo po ay galing po sa sementeryo. Kaya kahit lang po hindi mga araw ng patay ha, mga kumari, halimbawa kayo po yung ordinaryo lang pong araw na pumunta sa sementeryo o sa Campo Santo, halimbawa kayo po yung nakapaglibing. Nako, alam niyo po ba mga kumari kung tigang na mayroong mga bagay-bagay na huwag niyo pong dadalhin sa bahay po ninyo kung kayo uuwi na galing kayo sa sementeryo. Katulad na halimbawa may dala-dala kayong mga bulaklak. Sa puya na makmarik ka, baka kayo nag-aarim muna naman. Ayaw naman. Sa mga bulaklak na binili po ninyo, tapos sabihin nyo oy, samsamin nyo muna yung mga bulaklak at iuwi natin yan. Tapos baka iharbatin nyo, nakawin ng mga nagbebenta dyan ng mga bulaklakan dyan sa labas. Are you crazy? Are you out of your mind? Hayaan niya po yun. Pero talaga totoo naman po yan. Kasi dito po sa amin, dito sa Anos, merong ganyan ha. Dito, yung meron isa dito, hindi ko babanggitin ang pangalan ko sino yung napabarangay yun Okay, bakit isa naman tayo, mga maringbigang. Yung isang bumili ng bulaklak o nag-arrange siya ng bulaklak doon sa patay nila. Nako, alam nyo, yung isa dito nagbebenta dito sa highway, baga, ay pinagharbat ang mga bulaklak ng gabi. Ay di kinabukasan, ay binenta ulit niya. Doon sa parlor niya, doon sa flower shop niya. Binenta ulit niya yung mga galing sementeryo na bulaklak ng patay. Ayun, nakita, pamilyar. Kasi yung nagpabarangay, siya yung, events coordinator. Na, ang mga ginagamit yung mga bulaklak, talaga yung mga pangmalakasan na bulaklak, yung mga mamahalin baga, pang mga yayamanin. Itong si hamit na tenderang bakla dito na ititinda ng bulaklak, ay napag-interesahan ang mga bulaklak ni bakla. Bakla din yun ng gano'n Kung si ibang bakla, yun, nag-interesahan yung bulaklak ni kuya na kunin. Tapos in-rearrange niya sa flower shop niya. Ayun, binenta ulit niya. Nakita, pagdaan na ganyan, sabi ko, sa flower shop ni bakla, sabi, parang pamilyar sa akin yung bulaklak niya. Tapos pumunta sa sementeryo nila, ay nangawala nga yung bulaklak na in-arrange niya doon. Ganda-ganda ng pagkaka-arrange niya. Kasi siya po yung nag-arrange sa simbahan di ayun, tumawag siya ng barangay. Sabi, ayan, ninakaw niyang baklang yan, yung bulaklak ko. Nag-barangay sila. Kasi, naku, mahalas po yan. Huwag niyong gagawin yan, na makumari kong tigang. Yung kayo po'y mag-uuwi pa ng mga bulaklak sa bahay po ninyo, tapos yung ganyan, ibebenta nyo. Nako, katakot-takot na malas ang maaabot nyo.
Ano pa? Number 2, hamak kumari kutigang. Baka kayo po yung mahilig po yung mga mag-uwi ng mga kandila. Yung mga bata kasi meron yung mga ginagawa, yung mga nagkaano sila ng pagkaaraw ng patay. Yung nagbubuo sila ng mga kandila, yung naggagawa silang bilog-bilog na kandila, parang bola. Paramihan sila, palakihan silang ganyan. Tapos baka mamaya, iuuwi ng mga bata. Nako, wag yung hahayaan na dadalhin sa bahay po niyo kasi negative po yan. Wag na wag din kayo magdadala ng mga tira-tira niyong kandila na binili po ninyo tapos hindi na ubos, iuwi niyo sa bahay niyo. Nako, itirik nyo ng lahat yan, hamak kumari kutigang bago kayo umuwi. Sindihan nyo lahat yan. Kasi alam niyo po ba yung mga galing sa mga patay o galing sa sementeryo na iuwi nyo pa sa bahay po nyo. Magkikreate yan o hahatak pa yan ng mga sinasabing negativities na yun na nga, maaring magbigay sa inyo ng mga misfortune sa buhay, mga malas. Yung galing na nga sementeryo, iuwi nyo pa sa bahay nyo. Paano naman yung mga pagkain? Baka may mga pagkain. Siyempre tayo po yung pupunta sa sementeryo, tayo magpipiknik doon para magbabanding-banding, magre-reunion naman. Di magdadala ng mga pagkain. Yun naman pumatirang pagkain, hamak kumari kutigang. Kung pamimigay nyo po, pwede nyo pamigay natin sa mga tao na nasa paligid po ninyo o ikainin nyo na, i-consume nyo na lahat. Kaya di ba sabi ko, huwag kayo magdadala na masyado maraming pagkain kapag yung araw ng patay. Kasi di ba tayo yung nga po nag-aalay nung ang tawag doon yung inaalay sa patay. Ano bang tawag sa impactong yung nakalimutan ko na yung sa mga Ilocano, leche na. yung inaalay na maglalagay ka ng mga itlog, yung kanin na may itlog. Anong tawag nga doon? Mamila. Nakalimutan ko. Sa mga i-check po, yun po alay po yan sa patay. Yung kapag November 1, naglalagay sila ng mga pagkain, may mga sweets sila dyan, may mga iba't ibang mga pagkain na paborito ng patay. Halimbawa, ang paborito niya spaghetti, chicken. Di magdadala kayo dyan sa sementeryo, maglalagay kayo dyan. Pwede bang kainin yun? Kung malinis pa po, pwede naman po. Bago kayo umuwi ng bahay, kainin nyo. Halimbawa, mga ensaymada, mga mamon, ganyan, mga Goldilocks. Pwede naman po. Huwag nyo lang pong iuwi sa bahay po ninyo. Kasi kapag inuwi nyo pa yan, galing na nga sa patay, tapos dadala nyo pa sa bahay po. Parang ang sama naman. No? Yung atang. Yung atang po sa Ilocano, yung po yung pag-aalay po ng mga offerings natin sa yung mga yumaon natin na mahal sa buhay. Pwede tayo maglagay dyan sa altar, tapos magsisilip tayo sa kandila, magtitin tayo ng kandila dyan, maglalagay tayong tubig, tapos diba, kanin, ulam, pansit, ganyan, o itlog. Yung usually po ang mga Ilocano po, kanin at itlog lang yan eh. Pero kung ba kayo medyo nakaka-LL, hindi mag-offer kayo ng mga medyo sosyalan. Mga spaghetti, mga chicken, ganon. Tapos yun, halimbawa, tapos na po yung offerings nyo sa isang araw, halimbawa, November 1, tapos na. O pwede pa naman pong consume, pwede nyo kainin nyo. Pero yung iba po, pinapakain na lang sa mga hayop. O i-dispose nyo na lang, kung hindi nyo kakainin. Baka nilanggam na, baka inipis na, ilagay sa altar niya, hindi nyo nakita. Nilangaw na pala yun. O di, syempre, hindi nyo lalamunin yun. Baka kayo po'y sumakit pansyan nyo, magtarigyeng pokpok pa kayo. Tarigyeng pokpok. Baka kayo po'y magtarigyeng potpot pa, makumari kong tigang. I-dispose nyo na lang. Pero kung halimbawa yung mga nakabalot naman, mga halimbawa chocolates, mga ensaymada, ganyan, yung mga nakabalot, mga cookies, mga sandwiches, o yung mga sesto, pwede naman pong inumin niya, pwede naman pong kainin yan. Tapos, basta yung galing sa sementeryo na dinala nyo na, halimbawa, mga pansit, spaghetti, lamunin nyo na lang lahat doon yun. O ipamigay nyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga katabi nyo, di ba marami naman, siksika naman yan eh. Mag-offer kayo. Bawa, hoy, kain kayo dito. Sabihin nyo sa kapitbahay, Mars, halika, kain ka, Kasi ganyan dito sa amin eh. Pagka every All Saints Day o Ondas, All Souls Day, ano ba All Saints Day, All Souls Day? Dalawa yan, November 1, November 2 eh. November 1, Ondas, All Saints Day. Pagka All Souls Day, yung mga kaluluwa, November 2. Parang ganun yun, mga kumari kong tigang. Dito sa amin, ang mga dito, lalo na mga relatives ko, lahat sila may nagdadala ng pagkain. Kaya hindi kami nagluluto ng pagkain pagka-araw ng patay. Hindi na kami nagdadala sa cemetery. Kasi pupunta ka lang doon sa mga kamag-anak mo, makikilapyo ka na doon. May mga dalas lang kaldereta, may mga pansit, spaghetti, ganyan, may nudo, sasarap. Kaya pulpak na pulpak ka. Kumbaga, dadalhin mo na lang kandila, tsaka bulaklak na lang talaga. Halimbawa, syempre kayo, mag-o-offer kayo sa mga kamag-anak nyo, sa uncle nyo, sa tito nyo, sa mga tita nyo, mga lolo, lola. Syempre, pupunta kayo, iba-iba kasi yung patay nila eh. Iba-iba yung libingan. Katulad namin, may sarili kaming lote dito po sa Camposanto, sa antik na sementeryo.
Yung mga kamag-anak ko naman, doon sila sa mga bagong simenteryo, sa memorial, mga yayamanin. So pagkatapos namin dumalaw dito, doon sa father ko, doon sa kapatid ko, pumupunta kami doon sa mga lola namin, sa mga tita. Siyempre, kumbaga offerings ng kandila, magsisindi ka, maglalight ka lang ng candles, dalawa yon. Lagi yan dalawa, hamak kumalik. Pagka mag-aalay kayo ng, ng kandila sa patay, laging pair dapat yan, dalawa. Pwede ba po isa lang? Pero dalawa po dapat lagi, kasi yan po, tanglaw kasi nila yan eh. Pagka yung araw ng patay kasi sila, bumabalik sila, parang andyan daw sila eh. Parang naglilingering yung mga kahaluan nila dyan. Tapos, tinitingnan nila kung sino ang mga dumalaw sa kanilang punto. O minsan dumadalaw din sila sa bahay po niyo. Kaya tayo, di ba, yung mga Ilocano, nag-aatang sila. Sa altar nila, naglalagay sila sa bahay ng offerings pagkain. So, isa po yun, pagkain. Yung bulaklak, kandila, wag na wag niyo pong iuwi yan sa bahay po niyo. Pag galing na sa sementeryo, pag naipasok sa sementeryo, hayaan nyo nakauwi na nila. Pagka nakita nyo na nando sa flower shop, magpabarangay na kayo. Isa pa po hamak kumari kong tigang. Halimbawa yung mga pintura, mga gamit, yung mga ganun. Yung mga gamit po na, halimbawa yung mga patek, yung mga pantabas, pwede namang iuwi yun. Pero yung mga dapat consumable, pintura, ganyan, yung mga yan, tubig, dapat to itapon nyo na yan o consume na dyan, ipintura nyo na lahat yan. Kaya di ba wala nga dapat daw sobra eh. Sa patay wala dapat sobra. Dapat yan uubusin nyo. Katulad din yan, di ba, yung mga abuloy sa patay, di ba, yung napag-usapan natin yan before do sa mga pamahiin ng patay. Dapat na po ang lahat ng mga abuloy ng patay ginagamit mismo sa kanya, sa lahat ng pinagkagasto niya, bawa sa pagpapalibing sa kanya, sa yung pagbabayad ng utang niya. Yan, kailangan ubusin nyo, hindi nyo pwedeng paggawa ng bahay nyo, ipag-travel nyo, ipamili nyo ng mga appliances nyo. No. Yun, iwasan nyo po yun, hamak-malik. Tapos baka kayo po, hamak-malik nyo, merong, kasi may kilala akong ganyan. Sa pagkasya po, napunta sa mga sementeryo, dito kasi sa amin, magandang sementeryo. Meron dito marami kang makakuha dito, mga plantitas. Bawa, makunguha kayo dyan ng mga halaman, tapos iuwi nyo sa bahay nyo, naku, never, huwag yung gagawin yan, hamak-malik. Wag yung gagawin yan na mag-uwi kayo ng mga, yung buhay na halaman, galing sa sementeryo, iuwi nyo sa bahay po, itatanim nyo sa bakuran nyo, negative yan. Mamalasin kayo dyan. Talaga ba? Oo, never yung gagawin yan, hamak-malik. Yung mga halaman na galing sa sementeryo, bubunutin nyo, tapos tatanim sa bahay nyo. Naka? Bakit? Sa sobra na makakapala na yun, ha? Pati yung mga halaman sa patay, kukunin nyo. Negative kasi yan. Tapos, halimbawa, meron yung mga sinasabing mga bagay-bagay na dapat nasa sementeryo na lang. Huwag nyo nang iuwi sa bahay po ninyo. Kasi ako, di ba na story ko na po yan sa inyo dati, yung pong isang follower natin dito na nagtatanong sa atin noon kung ano ba daw po magiging effect nung pag-uwi daw nung galing sa sementeryo. Particularly po, ano yung inuwi niya sa bahay niya. Yung mismong buto ng asawa niya. Pina-exhume niya yung puntod ng asawa niya, tapos kasi ililipat niya yung buto na yun o ililipat siya ata ng libingan sa mas magandang plot o mas magandang memorial. Galing sa lumang sementeryo, ililipat siya sa memorial sa magandang puntod, hindi pa ready. Yung pina-exhume agad. So andun, ang nangyari, inuwi niya sa bahay niya. Sa abroad po nangyari, hamak-malik ng tigang. So hindi naman agad niya na asikaso, hindi agad na i-transfer doon sa paglilibingan. Ang ginawa niya, inuwi po muna niya, nilagay niya sa den nila. Andun yung papa. Tapos ang tagal. Inabot pa rin ng months. Tapos sabi niya, parang nagbago na ata ang ihip ng hangin sa kanya. Minalas siya. Ngayon, sabi nagtanong sa atin kung yung ba daw pag-uwi ng buto ng patay o remains ng patay sa sementeryo, inuwi sa bahay po niyo, masama ba yun? Talagang masama yan. Ako, talagang magkakanda malas-malas kayo kapag ginawa niyo po yan, hamak-malik ng tigang. Yun nga lang po sinasabing mga cremated na mga abo, yung ashes ng patay, di ba? Dapat po 1 year lang yan sa bahay po ninyo eh. Huwag nyo nga hayaan yan na nakaimbak yan na napakatagal na panahon kasi yung stagnant energy po ng mga remains ng mga mahal nyo sa buhay na namatay na nandiyan sa mga earths na yan, pa rin yan, makaka-attract pa rin ng negative energy sa bahay po nyo. Kaya kayo parang pakiramdam nyo ang bigat-bigat. Tsaka yun namang parang yung memories baga na lagi nyo nakikita ganyan, titirikan nyo palagi ng kandila na tuwing hapon, makikita nyo, naalala nyo, namatay na yung anak nyo, namatay na yung asawa nyo. Tapos, every time, nguy kayo dyan. Every now and then, nguy kayo ng nguy. Parang hindi na kayo nakamove on. Dapat pagkaganyan, after 1 year po, pag nagbabanlok sana,
yung pong mga remains ng mga patay ninyo, yung mga kinremate, ilagay nyo sa kolumbaryo o ilabing nyo na sa lupa sa sementeryo. Huwag nyo ihayaan niya, kasi ako kilalang ganyan eh. Alam nyo yung remains ng asawa niya, ilan na? Siguro mga 20 years na. Dala-dala pa rin niya, nasa bag niya. Dala-dala niya pag outing siya, tapos andun sa may tabi niya, nasa kotse, naka-seatbelt, yung urn. Tapos may post ng ganyan. Sabi niya the memory remains, ganyan. May mga gano'n pa siyang quotation, may mga, ayaw niya pang i-let go yung asawa niya. Eh, di ba kapag kaganyan, mabigat yan sa pakiramdam kapag yung mga namatay natin, mga mahal sa buhay, laging parang yung memory nila, parang hindi na kayo talaga makaka-move on gano'n. Di ba, meron isa tayo ditong kilala, ganyan, yung anak namatay. O, parang nasa bahay pa rin nila, tapos yun nga, sabi, lagi daw paparamdam. O, kilala niyo yun, di ba? Paparamdam lang, parang sa mga vlog niya, parang ang lungkot-lungkot lagi. Sabi ko, nag-advise ako sa kanya, ma'am, mas maganda yung urn ng anak niyo, dalhin niyo na sa sementeryo, sa kolumbaryo. Kasi hindi naman tayo nakikialam. Pero yun talaga yung dapat eh. Kasi sa pamahin po ng mga patay, yung mga namatay na hindi na dapat sinasama sa mga buhay. Kahit nga yung paglilibing lang po doon sa mismong bakuran po ninyo, may mga ganyan, mayayaman na ganyan, yung mga malaki yung mga lupain, may mga sarili silang mga sementeryo, may mga ganyan nung araw. Ewan ko lang kung pwede pa yun ngayon. Parang pinagbabawal na ata yan eh. Yung halimbawa yung mga patay ninyo, doon sa mismong property nyo ililibing. Mayroon kayong garden doon. Eh hindi maganda kapag kaganyan. Kasi yung energy ng death o yung stagnant energy ng mga namatay na yan, parang ma-acquired nyo pa rin yan. Parang hindi pa rin kayo makaka-move on nga sa sinasabing mga negativities na maaring dalhin ng yan, mga death nga. O, tapos diba meron pang iba dyan, yung mga nag-uuwi ng mga kung anong galing sa sementeryo, yung mga nangunguha ng mga abo, yung mga lupa ng patay, yung mga pako ng kabaong, may ganyan. Saan maginagamit yan? Sa mga ritualan. Opo, may ganyan na makamarit kayo mga nangunguha po ng mga bungo ng patay, tapos yung mga abo ng patay, tapos yung mga lupa na galing sa sementeryo, tapos yung pong mga pako ng patay kasi ginagamit po yan. Isa pong mga mga gamit sa paggagawa ng ritualan, sa pang-uko. Wala? Opo, hamak-malik ko di ba sabi nga kapag kayo nasa sementeryo, huwag kayong basta-basta hihipo dyan na kung ano makikita nyo. Lalo yung mga picture-picture, ganyan. May mga, nakita kayo mga picture na nilagay sa mga puntod na ganyan. Tapos ihahawakan nyo pa, babasahin nyo pang ganyan. Tapos baka mamaya may mga orasyon nyo, may mga ritual yun. Ma-absorb nyo yun. Baka yun ilumahid pa sa inyo. Mamalasin kayo kapag gagawin. Di ba sabi ko nga sa inyo, kapag kayo pupunta ng sementeryo, magsusot kayo ng mga pangontra. Yan, yung mga black obsidian. Kaya dahil talaga pinaplex dito yung aking black obsidian na necklace. Kasi napapunta na naman po sa sementeryo, i-ready niya yung mga black onyx na mga stones o mga crystals. Yan, pwede kayo magsuot ng gold. Yan, yung mga black na mga crystals, pwede po yung black onyx, mga black obsidians, yung mga tourmaline. Yan, basta't mga black crystals po, maganda isusuot kapag kayo pupunta sa sementeryo para hindi kayo yung susundan ng mga ligaw na kaluluwa, yung mga espiritu. Kasi pang-ward off natin yan sa kanila, pang-ontra natin yan para hindi tayo susundan o lalapitan. Tapos, baka kayo po pupunta sa sementeryo, ang pwesto ng mga mismong patay po ninyo, nasa mismong gitna, pinaka-center. Kaya alamin nyo yan Pagka ganyan po, huwag kayong kukuha, magpapalibing kayo ng patay, huwag kayong kukuha ng pwesto nasa pinakagitna ng sementeryo. Kaya sa mga gilid-gilid kayo kukuha kasi pagka ganyan po, syempre every time na dadalaw kayo, nasa gitna kayo. Kapag ganyan, alam nyo, yung pinaka-center ng sementeryo, yan po yung parang nakaka-attract, malakas ang energy na maka-attract ng mga spirits, yung mga kaluluwa, yung mga elemento na naandyan sa sementeryo. Baka kayo pag halimbawa nag-iisa kayo, dumalaw kayo sa sementeryo, nasa gitna kayo. Huwag kayong pupunta sa pinakagitna ng sementeryo kasi kukuyugin kayo dyan. Kukuyugin kayo dyan ng mga kaluluwa, yung mga espiritu. Opo, hamak-marik ko kaya sabi ko nga sa inyo sa dating recent vlog lang natin kahapon, magdala kayo lagi ng asin. Yan, isa pa yan.
Bago kayo pumunta ng sementeryo, ngayong undas, Makabalik Tigang, mag-prepare na po kayo. Sa mga ziplock lang po, sa mga maliit na plastic o kahit yung plastic ng ice candy, maglagay kayo ng asin dyan. Tapos ilagay nyo sa bulsa po ninyo. Wala kayong mga ganyan, mga crystals, mga black crystals, mga black obsidian. Yan, pwede rin kayo magsuot ng mga yung amethyst. Yan, kung ba, ito, katulad ito, may amethyst tayo dito. Ilagay nyo lang sa bulsa yan. Yung mga crystals natin ng amethyst, isuot nyo, mga bracelet, yung ating mga kwintas. Ito, meron akong kwintas dito ng Yan, baka gusto nyo order ha, Makabalik Tigang, meron tayo dito, mga amethyst. Yan, calmness. Ayan, amethyst yan, amethyst crystal. Meron tayong ganito, meron din tayong ganyan. Ilalagay lang sa bulsa po ninyo. Tapos pwede nyo i-pendant ito, ikukwintas nyo. Tapos meron din tayo ng mga ganito, Yan, yung mga tower na amethyst. Crystal, tower crystal po yan. Ganyan, magdala kayo sa bulsa po ninyo, sa bag ninyo. Para kayo, kasi pangontra to hindi naman to yung mga pampaswerte natin, huwag nyo nang dalhin. Mga mutya-mutya ninyo, di ba sabi kasi nyo, pag pupunta kayo ng sementeryo, bawal dalhin yan. Kasi manghihinayin lang sila, lalo na yung may mga gabay. Ang dadalhin natin, susut natin yung mga pangontra. Yung mga pangontra sa mga entity, mga spirits, ganyan, mga black obsidian, mga black onyx, yan, mga tourmaline, mga black crystals, dadalhin nyo, isusut nyo yan. Pwede kayo magsut ng gold, pwede na ng gold, pangontra din kasi yan Tapos, yung asin, magdala kayo ng asin. Tapos yung mga mutya nyo, iwanan nyo lang sa bahay po nyo o sa kotse nyo. Nasa bag po ninyo, syempre, lagi diba dala-dala nyo yan. Iwanan nyo lang muna sa mga bags nyo, sa kotse, sa compartment ng kotse nyo, o sa bahay na lang mismo kasi baka pumasok pa kayo ng mga sementeryo. Kaya lang, di ba ganyan, November 1, wala nang mapag-artigan dyan, di ba? Iwanan nyo lang sa bahay para hindi na kayo yung magdadala pa, hindi na kayo maaabala pa. Tapos, hindi na kayo mag-cleanse ulit kasi pagkaalan nyo, halimbawa, na ipasok nyo accidentally yung mga papaswerte natin, yung mga mutya natin, mga lucky charms natin, na ipasok natin sa sementeryo, kailangan nyo pong i-purify again yan, tapos lilinisin naman natin, i-cleanse na naman po natin, medyo matagal po yun, kasi magkita na naman po kayo ng full moon. Kaya katulad ito, tinan nyo, ang ganda ng sing-sing. Tapos sing-sing po ito na amethyst, ang ganda niya, original na amethyst to kaya lang, hindi naman kasya sa akin. Parang balak nga nang i-dispose ito. Kanino kaya ibibigay ito? Yan Ano po siya? Ang ano po ito ay, ano ba to? Silver ba to? Silver siya kaya lang hindi naman kasya sa akin. Ang ganda tinan nyo. Amethyst talaga yan. Na bato, na stones. Ito maganda to calmness. Yung energy nito sa health, maganda rin to amethyst. Magsuot kayo ng mga amethyst. Tapos ngayon sa sementeryo, ito isuot nyo. Tsaka yung isa pa, yung, yung isang, yung hematite. Hematite na bracelet. Alam yung nadikit, yung nagmamagnet. Kontra rin yan ito. Meron tayo dito Ito, hematite. Yan. Ito. Yan, Yung mga black po kasi na mga crystals, mga bracelet, maganda yung pang ward off ng mga negative energy siya, mga negative entity siya, mga spirits, mga kaluwang ligaw, ganyan. Ito, isusuot nyo yung ganyan. Itong mga jade hindi po sa pera kasi ito Yung mga jade nyo, citrine, huwag yun isusuot muna sa cemeteryo. Tanggalin nyo muna. Gold na lang isuot nyo. Tapos yung mga, yung mga black yan. Black obsidian, hematite, tapos tiger's eye, pwede po yan. Kasi pangontra lahat yan Anti-evil eye yan. Tsaka itong ating, yung amethyst. Ito, maganda itong amethyst. Kanino kaya ibibigay ito? Mairegalo na lang kaya ito. Ganda Pag-ibawin ko na lang kaya itong ating Silver po yan silver. Kaya lang hindi kasi kasya sa akin. Wala mapagkasyahan Dito lang siya kasya Saan liliit? Ang liit. Ito naman po, black onyx, yung ating sing-sing na black onyx yan Bihira lang po ito kasi maisuot kasi napakalaki. Para naman ako dito si Gretchen Barreto. You want war? I'll give you war. Diba? Parang ganun. So yun po Makabalik Tigang, iwasan yung dadalhin yan o magdadala kayo ng mga bagay-bagay na yan na manggagaling sa sementeryo, iuwi nyo po sa bahay nyo. Nako, negative yan Makabalik Tigang. Kung ayaw yung malasin, huwag yung gagawin yan. At yun na nga Makabalik Tigang, magdala lagi kayo po ng pangontra, asin, number 1 po yan. Tapos magsuot kayo ng mga black crystals dyan pag kayo pupunta po ng sementeryo. O di ba ga?
O, so yun po ha mga kumari kong tigang at abangan nyo po yung mga bago po nating mga ipopost dito ng mga videos, mga topic natin na may kinalaman po ngayon sa araw ng mga patay. Kasi yun nga, Halloween special kasi tayo ngayon na mga kumari kong tigang. Kaya ngayon po, ang puro topic natin yung tungkol po sa mga patay-patay. Yung mga pamahiin, paniniwala at mga pangontra. Diyan sa mga sinasabi mga kamalasan na yun na nga maaari nyo po ma-encounter ngayon, November 1 sa araw ng mga patay. Talaga ba? Opo ha mga kumari kong tigang. At kung kayo nga po ha, mga kumari kong tigang, ay hindi pa po nakasubscribe dito sa channel natin, kayo po yung mag-subscribe na ha, mga kumari kong tigang. Huwag na po kayong mahihiya. Kasi dito, parang nagchichika-chikahan lang naman po tayo. Parang nagmamaritesan lang baga. Pero, i-click nyo po yung ating notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O, di ba ga? And so, that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kong tigang.